bago ako nagising. Pagkalabas ng ospital at pag-uwi sa bahay. Kaayos ko lang ng mga gamit ko para sa pag-alis. Hindi ko inaasahan, dumating si Zhang Ruonan kasama si Xiao Qingqiu. Matigas na sinabi ni Zhang Ruonan, yung tungkol sa gamot, na imbestigahan ko na. Iba ang nagkamali ng lagay. Wala ka talagang kinalaman. Wala akong reaksyon. Pero umiyak naman si Xiao Qingqiu sa tabi. Isang malaking lalaki na mukhang kaawa-awa. Tito. Ako po ang nagsalita ng kung ano-ano kaya nagkamali ng akala si tita. Para makabawi sa inyo. Personal kong idinisenyo ang damit pangkasal ninyo ni tita. Ito na rin po ang regalo ko sa birthday ninyo. Noon lang ako tumingala para tingnan ang damit na hawak niya. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang buhay. Ngumisi ako. Nagdidisenyo ka ba ng damit nang hindi tinitingnan ang sukat? Saan ko naman isusuot yung damit na yan? Noong nakaraang buhay, bago ang kasal. Naglabas din si Xiao Qingqiu ng damit na personal niyang idinisenyo para sa akin. Walang sabi-sabing ibinalik ni Zhang Ruonan. Ang pinili kong mamahaling damit na pasadya. Pinilit niya akong isuot ang idinisenyo ni Xiao Qingqiu. Nakakatawa. Ang damit na idinisenyo ni Xiao Qingqiu ay maliit at makipot. Hindi ko talaga kasya. Pero sa nakaraang buhay, malamig lang na sinabi ni Zhang Ruonan. Magbawas ka lang ng kain, di ba? Kaya 2 araw bago ang kasal, hindi ako nangahas uminom kahit isang patak ng tubig. Sa huli, nahimatay ako sa kasal. Sa buhay na ito, natural na hindi na ako magiging ganoon katanga. Nang marinig ang sinabi ko, agad na namutla si Xiao Qingqiu. Papasensya na po. Mukha siyang natatakot. Kasi noong nagdidisenyo ako ng damit, ang laging nasa isip ko ay kung ako ang nobyo. Kaya biglang tumingala si Zhang Ruonan sa kanya. Ang emosyon sa kanyang mga mata ay napakakomplikado. At si Xiao Qingqiu ay nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig. Tila na pagtantong nadulas ang dila. Naging awkward ang hangin sa sandaling iyon. Hanggang sa ngumisi ako. Kung ganoon, isuot mo na lang yang damit na iyan. Natigilan si Xiao Qingqiu. Agad na naging madilim ang mukha ni Zhang Ruonan. Sangyan, anong pinagsasabi mo? Ako ang tita ni Qingqiu. Mapang-asar akong umiti. Tingnan mo. Talagang mas madaling mag-react ang taong may tinatago. Sige na, ipasuot mo na lang sa iba. Tamad na akong ilantad pa. Mahinahon lang akong nagsalita sa madaling salita. Hindi ako ang magsusuot niyan. Agad na kumunot ang noo ni Zhang Ruonan. Sangyan, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay laging malinaw. Tumingala ako. At muling inulit bawat salita. Ayokong pakasalan ka. Hindi rin ako pupunta sa kasal bukas. Anong pakipot na naman yan? Naiinis na sanang magsalita si Zhang Ruonan. Pero nang makita niya ang malamig kong tingin, biglang napahinto ang mga salitang nasa dulo na ng kanyang dila. Napatingin siya sa aking hita na mahigpit na nakabenda. Bigla niyang naalala ang nangyari kahapon. Mas gugustuhin ko pang saksakin ang sarili ko ng ganoon kalala. Kaysa makipagtalik sa kanya. Biglang naging iritable na naman ang puso ni Zhang Ruonan. Sangyan! Malapit na ang kasal. Huwag ka nang magtampo. Sinusubukan niyang kumbinsihin ako. Tama, sigurado siyang iniisip niya. Na dahil lang sa kapabayaan niya nitong mga nakaraang araw. Kaya ako nagtatampo. Kapag nawala na ang tampo ko, muli akong magmamadaling pakasalan siya. Tungkol naman sa damit. Napatingin si Zhang Ruonan sa damit na nasa gilid. Akala ko, tulad ng sa nakaraang buhay. Pipilitin niya akong hindi kumain at uminom. Para lang maisuot ang maliit na damit na iyon. Pero sinabi niya, kung gusto mo yung damit na pinili mo dati, iyon na lang ang isuot mo. Biglang tumingala si Xiao Qingqiu. Tita! Hinaplos ni Zhang Ruonan ang kanyang ulo. Okay lang. Pwede kang magdisenyo ng ibang damit sa susunod. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Xiao Qingqiu. Pero masunurin pa ring tumango. Umalis si Zhang Ruonan kasama si Xiao Qingqiu. Pero hindi nagtagal. Bumalik si Xiao Qingqiu. Tumayo siya sa harap ko. At prangkang malamig na nagsalita, Sangyan.
Kahapon sa kotse, nakita mo lahat, di ba? Ang Xiao Qingqiu sa harap ko. Wala na ang dati niyang pagiging mahiyain. Ngayon ay puno ng matinding put. Nagtanong ako pabalik, ikaw mismo ang naglagay ng gamot? Hindi rin tumanggi si Xiao Qingqiu. Tama. Ang mahal talaga ni tita ay ako. Binigyan ko lang siya ng pagkakataon. Naintindihan ko na. Sa nakaraang buhay, hindi ko alam kung sa pagitan ni Zhang Ruonan at Xiao Qingqiu. Iyon ba ay pag-ibig na hindi suklian o pagmamahala ng dalawa? Pero sa buhay na ito, sigurado na ako. Kaya nagsalita ako, hangad ko ang inyong kaligayahan. Taos puso ang sinabi kong ito. Pero biglang sumabog si Xiao Qingqiu. Sangyan. Huwag kang maging sarkastiko sa akin dito. Pero aaminin ko. Mas mataas na ang level mo ngayon kumpara dati. Ngumisi siya. Dati, para ka lang asong sunod-sunuran. Ngayon, natuto ka ng magpanggap. Akala mo ba? Dahil mas pinili mong mamatay kahapon kaysa makipagtalik kay tita. Mag-iba na ang tingin niya sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, managinip ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang pinapahalagahan ni tita. Pagkasabi nito, bigla siyang sumugod at tinakpan ng panyo ang aking bibig at ilong. May matapang na amoy na kumalat. Nagulat ako at sinubukang lumaban. Pero nasugatan ang aking hita at wala akong lakas. Ang mga kasambahay ay matagal nang umalis dahil masyadong pribado ang aming pinag-uusapan. Hindi ako makapiglas at nawalan ng malay. Nagising ako dahil sa init. Pagmulat ko ng mata, puro apoy ang nakikita ko. Nakahiga si Xiao Qingqiu sa tabi ko. Napagtanto ko. Galit na sinabi ko kay Xiao Qingqiu, sinunog mo ang bahay ko. Baliw ka ba? Pero ngumisi lang si Xiao Qingqiu. Hindi ba't akala mo may puwang ka sa puso ni tita? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano niya ako kamahal. Pagkasabi pa lang, narinig ko sa likuran ko ang nag-aalalang boses ni Zhang Ruonan. Qingqiu! Qingqiu, nasaan ka? Agad na nawala ang masamang ekspresyon ni Xiao Qingqiu. At takot na sumigaw, tita. Nandito ako. Halika, iligtas mo ako. Mabilis na sumugod si Zhang Ruonan sa kwarto. Nang makita niya ako sa gilid, natigilan siya. Pero napasigaw si Xiao Qingqiu dahil sa paso. At agad na naagaw muli ang kanyang atensyon. Qingqiu! Agad niyang itinayo si Xiao Qingqiu. Nang mapadaan sa tabi ko, mabilis siyang nagsalita, sangyan, ilalabas ko lang si Qingqiu. Babalik ako para iligtas ka. Pagkasabi nito, mabilis siyang umalis. Mapang-asar akong umiti. Tiniis ang sakit sa sugat sa hita. At ginamit ang lahat ng lakas para gumapang palabas. Matagal ko nang hindi pinaniniwalaan ang mga salita ni Zhang Ruonan. Kailangan kong lumabas mag-isa. Gumapang ako pababa ng hagdan. At doon ko lang nakita na halos nilamon na ng apoy ang unang palapag. Si Zhang Ruonan ay naglilinis ng daan palabas. At si Xiao Qingqiu, ang malaking lalaki, ay nakatingin lang sa gilid. Nang makita niya akong lumabas, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ba't sinabi kong hintayin mo ako? Pero hindi na ito ang oras para sisihin pa. Hahawakan na sana niya si Xiao Qingqiu para lumabas. Nang biglang sumigaw si Xiao Qingqiu, ingat. Nakita kong nasunog at naputol ang biga ng bahay. At diretsong bumagsak. Ang unang piraso ng kahoy ay bumagsak sa direksyon ko. Sangyan! Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Susugod na sana. Pero sa susunod na segundo, crack! Isa pang biga ang bumagsak. Patungo sa direksyon ni Xiao Qingqiu. Sa bingit ng kamatayan, lumingon pa rin si Zhang Ruonan. At pinrotektahan si Xiao Qingqiu sa kanyang likuran. Ang nag-aapoy na kahoy ay tumama sa kanyang likod. Namutla siya sa sakit. At sumigaw. Kasabay nito, tumama rin sa aking likod ang isa pang piraso ng kahoy. Sumakit ng matindi. Nalilitong tumingala ako. At nakita ang mga bumbero na sa wakas ay nakapasok na. Si Zhang Ruonan ay yakap pa rin si Xiao Qingqiu. Sa isang absolutong maprotektang posisyon. Mahigpit siyang niyayakap. Napangiti ako. Zhang Ruonan.
Sa buhay na ito, pareho pa rin ang pinili mo. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Nasa harap ko si Zhang Ruonan na tapos ng gamutin at bendahan. Nang makita niyang gising na ako, matigas siyang nagsalita, natanong ko na ang doktor. Hindi tayo malubhang nasugatan. Naasikaso na ang mga sugat. Hindi ito makakaapekto sa kasal natin ngayon. Hindi ko inaasahan na hanggang sa sandaling ito. Iniisip pa rin ni Zhang Ruonan na gusto ko siyang pakasalan. Sa sandaling ito, tamad na akong magpaliwanag. Bumangon lang ako sa kama. Lalabas na ako ng ospital. Ngayon ang araw ng pag-alis para sa proyektong Pitas Bituin. Hindi ko masisigurado. Pero inakala ni Zhang Ruonan na nagmamadali akong lumabas ng ospital para pumunta sa kasal. Hindi niya napigilang makahinga ng maluwag. Siyempre, gusto ko pa ring pakasalan siya. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Medyo masaya pa nga. Hindi alam ni Zhang Ruonan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Biglang naging iritable. At muling nagsalita ng may malamig na mukha, mauuna na ako sa venue ng kasal. Pumunta ka na lang doon kapag naayos mo na ang lahat. Pagkaalis ni Zhang Ruonan, tinawag ko ang driver. Sir, pupunta po ba tayo sa venue ng kasal? Pero walang pag-aalinlangan akong nagsalita. Sa airport. Kinuha ko ang aking mga gamit at pumunta sa airport. Pagkakita ko pa lang sa aking guro, nagsimula na akong makatanggap ng hindi mabilang na mensahe mula kay Zhang Ruonan. Sangyan, nasaan ka na? Bakit wala ka pa sa venue ng kasal? Kung hindi ka darating, mahuhuli na tayo. Gusto mo pa bang magpakasal? Sangyan, bibigyan kita ng huling 0 minuto. Pumunta ka na agad dito. Tila tuluyan nang nawala ng pasensya si Zhang Ruonan. At diretsong tumawag. Pero hindi ko man lang tiningnan, diretso kong pinatay ang cellphone. Inalis ang SD card at itinapon sa basurahan. Tumalikod at sumakay ng eroplano. Paalam, Zhang Ruonan. Sa buhay na ito, para sa sarili ko lang ako mabubuhay. Samantala, sa kabilang dako, sa venue ng kasal, nakaupo na ang mga bisita. Ang pagsasama ng dalawang malalaking pamilya sa Haicheng. Natural na napakasaya. Pero sa backstage ng kasal, nagkakagulo. Si Papa Zhang ay may madilim na mukha. Ruonan, nakontak mo na ba si Sangyan? Sa loob ng 15 minuto, magsisimula na ang kasal. Kapag walang nobyo, tayo ang magiging pinakamalaking katatawanan sa Haicheng. Ang mukha ni Zhang Ruonan ay napakasama rin. Muli niyang tinawagan ang aking numero. Pero sa pagkakataong ito, diretso niyang narinig ang malamig na boses ng makina. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Bang! Malakas na ibinato ni Zhang Ruonan ang cellphone sa mesa. Anong ginagawa ng Sangyan na iyon? Hindi ba't inaabangan niya ang kasal na ito? Hindi ba't pinagplanuhan pa niya para mapakasalan siya? Hindi ba't pangarap niya mula pagkabata na maging nobyo niya? Ngayon na malapit na ang kasal. Saan naman siya nagpunta? At sa kabilang banda. Tapos nang tumawag si Mama Zhang sa ospital. Nakumpirma ko na. Nakalabas na ng ospital si Sangyan. Pero hindi pumunta sa venue ng kasal. Hindi kaya ayaw na niyang magpakasal? Habang iniisip ito ni Mama Zhang, lalo siyang naniniwalang iyon nga ang dahilan. Halos maiyak na siya sa pag-aalala. Kung iisipin, dati na siyang nagsabing kakanselahin niya ang kasal. Akala ko, nagtatampo lang siya. Ngayon, siguradong masyado kang naging pabaya kay Sangyan. Kaya nanlamig na ang loob niya. Paano ko ngayon ipapaliwanag sa nanay niya? Si Mama Zhang at ang aking ina ay magkababata. At matalik na magkaibigan. Maagang namatay ang aking ina. Kaya matagal nang itinuturing ni Mama Zhang na parang sarili niyang anak si Sangyan. Umaasa siyang magiging isang pamilya kami. Impossible. Biglang nasabi ni Zhang Ruonan. Paano namang ayaw akong pakasalan ni Sangyan? Pero sa susunod na segundo, naalala niya ang nangyari noong nakaraang araw nang malagyan ako ng gamot. Napakalakas ng gamot. Kahit sino ay mawawalan ng kontrol. Basta na lang hahawak ng kahit sinong kasalungat na kasarian para maibsan ito. Pero tiniis ko iyon at hindi siya hinawakan.
Mas pinili ko pang masaktan ng malubha ang sarili ko. Tila desidido na talaga siyang putulin ang ugnayan sa kanya. Nang maisip ito ni Zhang Ruonan, naramdaman niyang parang may kulang sa kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Pupuntahan ko siya sa bahay nila. Akmang lalabas na sana siya. Pero sumigaw si Papa Zhang. Nasunog na ang villa ng mga Sang. Saan mo siya hahanapin? Napahinto si Zhang Ruonan. Nga pala, muntik na niyang makalimutan. Kahapon, biglang nasunog ang bahay ng mga Sang. At naging abo na. Dahil kaya kahapon sa sunog. Si Xiao Qingqiu ang una niyang iniligtas. Kaya nagalit si Sang Yan? Nang maisip ito, lalong nainis si Zhang Ruonan. Akmang pupunta na sana sa ibang lugar para hanapin ako. Nang biglang dumating ang staff ng wedding venue. Nandito na po ang nobyo. Natigilan si Zhang Ruonan. Pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Siyempre, mahal na mahal siya ni Sang Yan. Paano namang hindi siya pupunta sa kasal? Nagpapakipot lang ulit. Nang maisip ito, medyo nainis si Zhang Ruonan. Akmang pagsasabihan na sana ako sa aking kawalan ng konsiderasyon. Pero hindi niya inaasahan nang tumingala siya at makita ang dumating. Natigilan siya. Qingqiu, bakit ikaw? Nang makita ang suot ng binata, lalo siyang nagtaka. Bakit ganyan ang suot mo? Nakita niya. Ang nobyong pumasok kasama ang staff ay hindi ako, kundi si Xiao Qingqiu. Suot niya ang damit na personal niyang idinisenyo. Nang marinig ang tanong ni Zhang Ruonan, namula siya. Yumuko at mahinang nagsalita, tita. Narinig ko na po lahat. Hindi pa rin po dumarating si Sang Yan. Napakaraming bisita sa kasal. Kung hindi darating ang nobyo, pagtatawanan ng buong Haicheng ang pamilya Zhang. Kaya isinuot ko na po ang damit. Naisip ko kung hindi darating si Sang Yan, ako na lang po ang magiging nobyo. Ako ang papakasalan ni tita. Sabi niya, bigla siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tila tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Natigilan si Zhang Ruonan. Pero si Mama Zhang sa tabi ay walang sabi-sabing. Lumapit at sinampal si Xiao Qingqiu. Ikaw na hamak na bata, gusto mong pakasalan ang Ruonan namin? Managinip ka. Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Agad niyang ipinagtanggol si Xiao Qingqiu sa kanyang likuran. At galit na tiningnan si Mama Zhang. Ma! Anong ginagawa mo? Pero ngumisi lang si Mama Zhang. Zhang Ruonan. Huwag ka nang magpanggap. Sabi mo, si Xiao Qingqiu ay inampon mong anak. Pero kitang-kita naman ang lahat na mailihim kayong relasyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil ba sa hamak na batang ito kaya gusto ni Sang Yan? Nakanselahin ang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan. Hindi pa siya nakakasagot. Umiyak na si Xiao Qingqiu. Ginang Zhang. Ako na lang po ang sisihin ninyo. Ako po ang umibig kay tita. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Ako po ang nagyaya sa kanyang makipag-date. Lahat po ay kasalanan ko. Walang kinalaman si tita. Halos mahimatay si Mama Zhang. Nag-date na pala kayo? Papatayin ko kayong dalawang walang hiya. Sabi niya. Sumugod siya para saktan si Xiao Qingqiu at Zhang Ruonan. Pero sumigaw si Papa Zhang, tama na. Noon lang napahinto si Mama Zhang. Tumingala si Papa Zhang kay Xiao Qingqiu. Matagal na nag-isip bago nagsalita sa puntong ito. Si Xiao Qingqiu na lang ang pwedeng maging nobyo. Agad na nagningning ang mga mata ni Xiao Qingqiu. Pero sumigaw si Mama Zhang, asawa ko. Anong pinagsasabi mo? Galit na sumagot si Papa Zhang, may mas maganda ka bang paraan? Sa kasal ngayon, lahat ng kilalang tao sa Haicheng ay naririto. Kung walang nobyo, ang pamilya Zhang natin ang magiging katatawanan. Kung papalitan ang nobyo, magsitsismisan lang sila sandali. Pero kung walang nobyo, talagang lubos tayong mapapahiya. Iisipin ng lahat na si Ruonan ang inaapi o pinaglalaruan. Kung hindi mo hahayaang si Xiao Qingqiu ang maging nobyo, saan ka pa hahanap ng iba? Sabi ni Papa Zhang, sa katumingin kay Zhang Ruonan. Ruonan, ano sa tingin mo?
Si Xiao Qingqiu ay puno ng pag-asang nakatingin kay Zhang Ruonan. Pero hindi inaasahan, biglang tumingala si Zhang Ruonan. Hindi ako pwedeng magpakasal kay Qingqiu. Agad na namutla ang mukha ni Xiao Qingqiu. Natigilan din si Papa Zhang. Bakit? Hindi ba't matagal mo nang gusto si Xiao Qingqiu? Hindi tumingin si Zhang Ruonan kay Xiao Qingqiu. Kalmado lang siyang nagsalita, pa. Kung si Qingqiu ang ipapalit na nobyo, pansamantalang ang malulutas ang problema natin ngayon. Pero paano pagkatapos? Ang dami nating kooperasyon proyekto ng pamilya natin at ng mga sang. Bagamat ipinagkatiwala na natin ang kumpanya sa mga manager, nasa kanya pa rin ang lahat ng kapangyarihan sa pagdedesisyon. Kahit hindi siya dumating sa kasal ngayon. Pa, sa tingin mo ba talaga matutuwa siya kapag nakita niyang nagpakasal ako kay Qingqiu? Kung nagtatampo lang siya at hindi sumipot, at malaman niyang pinalitan na ang nobyo, ano kaya ang gagawin niya? Kung sa galit niya ay kanselahin niya ang lahat ng negosyo sa pamilya Zhang. Hindi lang iyon. Ang biglaang pagpapalit ng nobyo. Magdududa rin ang iba na tayo, ang pamilya Zhang, ang hindi tumupad sa pangako. Maaapektuhan ang reputasyon natin sa negosyo sa hinaharap. Kalmadong sinuri ni Zhang Ruonan ang sitwasyon. Nakumbinsi si Papa Zhang. May punto ka. Pero ang kasal ngayon ay madali lang ayusin, putol ni Zhang Ruonan. Hindi ba't nasunog ang bahay ng mga sangkahapon? Sabihin na lang natin na dahil sa sunog, nasugatan si Sangyan. At biglang lumala. Kaya kinailangang kanselahin ang kasal. Pagkalipas ng 1 buwan, saka na lang ulit idaos. Nang marinig ito ni Mama Zhang, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Asawa ko, maniwala ka sa akin. Si Sangyan, lumaki yan sa akin. Imposibleng iwanan niya si Ruonan. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nakumbinsi si Papa Zhang. CJ, gawin natin ang sinabi mo. Agad na lumabas sina Papa Zhang at Mama Zhang para magpaliwanag sa mga bisita. Si Zhang Ruonan naman, saka lang tumingin sa katabing si Xiao Qingqiu. Nang makita ang namumula niyang mga mata, hindi niya natiis. Mahinang sinabi, Qingqiu. Biglang tumingala si Xiao Qingqiu. Tita, papakasalan mo si Sangyan. Dahil lang ba talaga sa negosyo ng pamilya Zhang at Sang? Napapitlag si Zhang Ruonan. Siyempre. Ano pa bang ibang dahilan? Mahinang sinabi ni Xiao Qingqiu. Akala ko, tita, talagang minahal mo na si Sangyan. Paano mangyayari yon? Biglang nasabi ni Zhang Ruonan. Pilit na humiti si Xiao Qingqiu. Mabuti naman kung ganoon. Hindi namamalayang napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Ang kanyang pulang kuko ay tumutusok sa kanyang palad. Ganoon nga. Nagpakasal siya kay Sangyan. Dahil lang sa negosyo at pangako ng pamilya Zhang. Talagang ganoon lang. Pagkatapos kanselahin ang kasal, agad akong hinanap ni Zhang Ruonan. Pumunta siya sa ilang apartment ng pamilya Sang pero hindi ako nakita. Sa huli, pumunta siya sa paaralang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ako tulad ng ibang mga tiyang master. Hindi ako nag-aral ng business management. At hindi rin ako mahilig sa mga sports car o mamahaling relo. Ang tanging hilig ko ay ang pag-aaral tungkol sa aerospace. Pagka-graduate bachelor's degree, diretso akong nag-masters. At ipinaubaya ang negosyo ng pamilya. Sa mga profesional na manager. Pagka-graduate, nanatili akong research scientist. Si Zhang Ruonan ay walang pakialam sa trabahong ito. Masyadong mababa ang sahod. At wala raw itong naitutulong sa negosyo ng pamilya. Plinano na niya. Pagkatapos ng kasal, papayuhan niya akong mag-resign sa trabahong ito. Pagdating sa paaralan, hinanap niya ang aking guro. Prangka siyang nagtanong kung nakita ba ako. Pero natigilan ang guro. Umalis na si Sangyan. Hindi mo ba alam? Natigilan si Zhang Ruonan. Umalis? Saan siya nagpunta? Sumali sa isang aerospace research project. Kaninang umaga lang siya umalis. Natulala si Zhang Ruonan. Kaya para iwasan ang kasal. Tumakas pa talaga si Sangyan para mag-out of town? Medyo nainis siya.
Talagang lalong lumalaki ang ulo ng sangyan na ito. Agad siyang nagtanong kung kailan ako babalik. Ang guro ni Sangyan ay kilala rin si Zhang Ruonan. Alam niyang siya ang fiance ni Sangyan. Kaya nang marinig ang tanong ni Zhang Ruonan, nagtaka siya. Hindi ba sinabi sa iyo ni Sangyan? Sumali siya sa isang top secret research project. Walang tiyak na petsa ng pagbabalik. Sa pinakamababang tantiya, mga 10 taon pa bago siya makabalik. 10 taon? Agad na namutla ang mukha ni Zhang Ruonan. Kasabay nito, lumapag ang espesyal na helicopter ng Northwest Aerospace Base. Pagbaba ko ng eroplano, may sumalubong sa aking senior. Hello, ako si Licia. Simula ngayon, ako ang bahala. Dinala niya ako sa dormitoryo. Pagkatapos ipakilala ang canteen at iba't ibang detalye ng trabaho. Saka siya nagsalita. Narinig ko na ikaw ang yaong master ng pamilya Sang. Isang tunay na mayaman. Simple lang ang buhay dito sa base. Hindi ka ba mahihirapan mag-adjust? Umiti ako. Hindi. Masarap ang simpleng buhay. Nandito naman tayo para sa research. Nang marinig ito, umiti na ang senior. Inilahad niya ang kanyang kamay. Welcome sa proyektong Pitas Bituin. Inilahad ko rin ang aking kamay. Ang pangarap na nawasak sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, sa wakas ay maipagpapatuloy na. Sa kabilang dako, si Zhang Ruonan. Hindi alam kung paano siya nakauwi sa bahay ng mga Zhang. Tulala siyang pumasok sa pinto. Agad na lumapit si Mama Zhang. Kumusta? Nahanap mo ba si Sangyan? Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Pumunta siya sa Aerospace Research Base. Research Base. Natigilan si Mama Zhang. Gaano katagal siyang mag-go out of town? Hindi namamalayang napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Hindi bababa sa 10 taon. Posible ring hindi na siya bumalik. Bawat salita ay tila ginamit ang buong lakas niya. Hindi na babalik. Namutla rin si Mama Zhang. Biglang may naisip at bumulong sa sarili, kaya palad. Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Kaya pala ano? Biglang sumabog din si Mama Zhang. Ako pa ang tatanungin mo. Bakit biglang umalis si Sangyan ng walang dahilan? Dati, mahal na mahal ka niya. Bigla na lang siyang desididong kanselahin ang kasal. At pumunta pa sa malayong lugar. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Sangyan? Paano kung malari? Unang reaksyon ni Zhang Ruonan ay ang tumutol. Pero pagdating ng mga salita sa dulo ng kanyang dila, bigla siyang hindi makapagsalita. Ang mga nangyari kamakailan ay parang alon na bumuhos sa kanyang isipan. Una, pagkatapos ng gabing iyon. Bagamat pumayag siyang pakasalan si Sangyan. Pero kung ano-anong pang-iinsulto ang ginawa niya. Pagkatapos, para kay King Q, inagaw niya ang obra ng ina ni Sangyan. Pero aksidenteng nabasag ito ni King Q. Pagkatapos pa, nilagyan ng gamot si King Q. At walang sabi-sabing pinagbintangan niya si Sangyan. Nilagyan pa niya ng gamot si Sangyan. Akala niya ay gumaganti lang siya. At ilang araw lang ang nakalipas sa sunog na iyon. Iniwan niya si Sangyan. Sa sandaling ito, nang tanungin siya ng kanyang ina, sa kanya napagtanto. Huwag na nating pag-usapan ang kapabayaan sa mga nakaraang taon. Sa maikling panahon lang na ito, napakaraming beses na niyang nasaktan si Sangyan. Bigla siyang tumalikod at lumabas. Agad na nagtanong si Mama Zhang, saan ka pupunta? Namumutla ang mukha ni Zhang Ruonan nang sumagot. Susunduin ko siya pabalik. Bumalik si Zhang Ruonan sa paaralan. Hinanap ang guro ni Sangyan. Prangka siyang nagsalita, Professor Shen. Pakibigay po sa akin ang contact details ng Research Institute kung nasaan si Sangyan ngayon. Susunduin ko siya pabalik. Natulala si Professor Shen. Binata. Nagkakamali ka yata. Ang proyektong ito ay isang national top priority project. Hindi ito biro. Bawat research scientist ay maingat na pinili. Kapag nakapasok na, paanong basta na lang aalis? Si Zhang Ruonan, na laging kalmado, ay nakaramdam ng hindi pa niya naramdamang pagkainis. Hindi niya napigilang mapabilis ang pagsasalita. Professor Shen,